Mula sa buwagan ng mga broadcaster sa buong Pilipinas, ito ang 101.1 Radyo Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Central Mindanao University! Ako po si Cherry Michelle Duo at kayo ngayon ay nakikinig sa istasyong pinaka-tinututukan at pinaka-inaabangan ng sambayanang Pilipino. Ito ang 101.1 Radyo Pilipinas. Radyo ng bawat Pilipino, maaasahan kahit kailanman. 101.1 Radyo Pilipinas. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bagyong Ulysses naglandfall na sa Quezon City. Isang driver ng jeep patay matapos barilin. Epektong dulot ng sobrang pagtutok sa gadgets, pakatutukan. Ravina, nais nga ba makasali sa Gilas Pilipinas? Season 2 trailer na Ang Sayo Ay Aking Bumida sa Takilya. Oras ng buong kapuluan. 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras ay hatid sa atin ng Shanice Lechon Manok. Masarap na, mura pa. Ang Shanice Lechon Manok ay matatagpuan sa Purok 2, Poblasyon, Dangkagan, Bukidnon. Para sa ating balitang nasyonal, Bagyong Ulysses naglandfall na sa Quezon City. Pakinggan si Stephanie Jane sa ibang detalye. Dalawang beses naglandfall ang Bagyong Ulysses sa bayan ng Quezon araw ng Miyerkules ng gabi ayon sa ulat ng Pag-asa. Unang naglandfall ang bagyo sa bayan ng Patnanungan, Quezon bandang alas 10:30 at sumunod sa bayan ng Bordios alas 11:20 ng gabi. Samantala, inasahan ng pinsalang epekto sa mga infrastruktura at kabuhayan dulot ng bagyo. Ayon sa ulat, araw ng Huwebes bandang alas 12 at alas 3 sa madaling araw, inaasahang lilisanin ng bagyo ang Hilagang Quezon. Inaasahan ng mga lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ulysses sa darating na Biyernes ng umaga o tanghali. Stephanie Jane Rama, 101.1 Radyo Pilipinas. Para sa ating balitang lokal, isang driver ng jeep patay matapos barilin. Narito si Irish para sa karagdagang impormasyon. Isang tulis na naman naganap sa barangay Kapunan sa syudad ng Valencia, Bukidnon. Driver ng jeep patay matapos pagbabarili ng mga tulisan na riding in tandem at saka sa pilitang kinuha ang gamit ng mga sakay nito. Hindi na nakilala ang mukha ng mga tulisan na nakasakay sa itim na walang plaka ng motorsiklo. Naging alerto naman agad ang mga kapulisan para sa seguridad ng mga residente sa Valencia, Bukidnon. Irish Chain Pasante, nag-uulat, 101.1 Radyo Pilipinas. Manatiling nakabang dahil kami magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Nay, Tay, si Tito po kasi. Mahigpit na pinagbabawal ang human trafficking na isang seryosong krimen, kaya ating puksain ito sa ilalim ng Federal Law 51 ng 2006. Isang mahalagang paalala mula sa National Committee to Combat Human Trafficking. Muling nagbabalik ang 101.1 Radyo Pilipinas. Para sa ating balitang pangkalusugan, epektong dulot ng sobrang pagtutok sa gadgets, pakatutukan. Pakinggan natin si Rose sa ibang detalye. Ngayong nagbubukas na ang online class, naging babad na sa computer at gadgets ang mga estudyante. Ang labis sa paggamit ng gadgets ay nakakaapekto sa mga mata ng bata. Ayon sa ophthalmologist na si Albina Pulin Santiago, nagdudulot ito ng samot-saring karamdaman sa mata. Maaaring magkaroon ng computer vision syndrome, psycho-emotional disturbance, aggressiveness o di kaya hindi maayos na pagtulog. Dagdag niya pa, maaari itong magdulot ng accommodative spasm lalo na kung pinipilit na linawin ang paningin na posibleng mauwi sa sakit sa ulo. Ito si Rosemary Vilon, nagbabalita. Para sa ating balitang pampalakasan, Ravina, nais nga bang makasali sa Gilas Pilipinas? Narito si Rhea para sa karagdagang impormasyon. Dina nais makisali sa Gilas para sa 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers. Muli inihihag ni Inlex Guard kay Ravina na handa itong maging bahagi ng Gilas Pilipinas sa pagbabalik ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers sa Bahrain ngayong buwan. Ayon kay Ravina, inialam niya kung paano siya makatutulong sa kupunan. Opisyal na napayagan ang pagsali ni Ravina sa Gilas matapos talunin ng Road Warriors ang Northport sa score na 127-101. Ito ang huling laro ng Inlex para sa 2020 Philippine Cup sa loob ng bubble sa Clark, Pampanga. Rhea Mibalaba, Balitang Pampalakasan. Season 2 trailer ng Ang Sayo Ay Aking Bumida nga ba sa Takilya? Manatili lamang nakabang dahil kami magbabalik pagkatapos ng ilang segundo. Kapag kintab na sa higang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Tayo na marinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na tutang max, max, max.
Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahig. Star Wax Floor Wax, ang #1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Certified world-class quality. Muling nagbabalik ang 101.1 Radyo Pilipinas. Para sa ating balitang showbiz, Season 2 trailer na ang sayo-yaking bumida sa takilya, alamin ang iba pang chika sa Diyosa ng Chikadora. Wala pang isang araw pero pumalo na agad sa 2 million views ang trailer ng Season 2 ng serye Ang Sayo Ay Akin sa Facebook. May patikim sa matinding hidwaan na Marisa at Feliz ang karakter ni Isa Calzado at Judy Santamaria sa serye. Ako si Lindonia para sa Balitang Showbiz. Ito lamang ang aming nakalap na balita sa araw na ito. Narinig niyo ang balitang puno ng saliksik, balitang trending, at balitang walang ending. Ako po muli si Cherry May Sildua. Ito ang 101.1 Radyo Pilipinas. Radyo ng bawat Pilipino, maaasahan kahit kailanman. 101.1 Radyo Pilipinas. Maraming salamat.